Mapagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po tayo sa loob ng tahanan ni Ateneo Bautista. Dito po sa Barangay 96 on Heat District 1, Tondo, Manila. Dito po tayo magbi-video taping, At ang ating video taping ay tungkol po sa Biblia. Pag sinabi po tungkol sa Biblia, ito po yung ginagamit ko. Ang Biblia ng mga pastor. Pag Biblia po ang ating ginagamit, dito po natin nalalaman ang patungkol sa kagustuhan ng Diyos. No? Diyan natin malalaman kasi diyan po nakatala ang talahan ng salita ng Panginoon na kung saan maraming libro. Pero iba po ang Bible. Ayon sa kasaysayan, ang pinakamabiling libro sa buong daigdig ay Biblia. Kasi po, kaya mabili ang Biblia, yung iba pinangre-regalo, pinamimigay. Kaya kayo sanang nabibigyan ng Biblia, basahin ninyo. Huwag nyo naman pong stock lang sa inyong bahay. Na pagdating ng araw, nagbabago ang kulay niyan. At hindi lang nagbabago ang kulay. Minsan, pag dubuklatin mong ganyan, napupunit na. Dahil sa katagalan. Po, sanayin nyo pong magbasa. Kasi ang Biblia po nagtuturo. Kumbaga meron kang tanong sa iyong puso, sa Diyos. At ang nalaman ng Diyos, may tanong ka. Ang Diyos ang magpapasumpong sa iyo sa pamamagitan ng kasulatan. Kaya nga po yan ay question and answer. Ika nga. Po, kung bakit tayo po ay nag-aaral pag sinabi ng ating mga guro, sagutin ninyo sa librong ganito, yung pahinang ganito. Tumatalima naman po tayo sa utos ng guro. Sinasagot natin yon. Yan pagpasok natin, isa-isa yung libro, sinasabit natin. Or kaya ang ginagawa ng teacher, pinapasa yung libro sa kabilang kaklase mo para silang mag-check. At yung teacher lang ang nagsasabi ng correct answer. Ano po? Pero sa Biblia po, iba po ang Biblia. Spiritual nourishment. Tingnan po natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung nasabing spiritual nourishment, kasi po, ang nakalagay dito, sabi ni Jesus ay sa 1:63, ang Espiritu nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang tinutukoy po itong ating physical na pangangatawan. Useless, ang ating physical, yung laman. Ang salitang sinabi ko sa inyo, Espiritu, at ito nagbibigay buhay. Yun. Anong sabi niya? Yang salita ng ating Panginoon, yan ay nagbibigay buhay. Ayan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, spiritual nourishment or spiritual food. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagtalakay sa iyong salita na nakatala po dito sa Angkoymen, ang Biblia ng mga pastor. Buksan ang puso at isip ng isa't isa na nanonood na nakikinig ng munting video ito. Nawa, buksan mo po ang puso kung sakali sila'y naliliis. Ito po'y magindahan upang mabago ang kanilang paniwala. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Dahil ito ay season of Christmas. Ang sabi po ni Pablo, si Pablo po ay apostol ng Diyos kay Kristo. Siya po ang itinalaga ni Jesus bilang magpapatutuho kay Jesus. Ang ipapatutuho ni Pablo si Jesus. Ang ichichismis ni Pablo si Jesus. Ang imamarites ni Pablo ay si Jesus mismo. Kasi sabi ni Jesus sa kanya, ako ang ikukwento mo. Nang italaga niya si Pablo bilang kanyang apostol. Tingnan natin po yung pagtatalaga, para magkaroon tayo ng background tungkol po kay San Pablo.
Alam niyo po, dito sa lugar na kinatatayuan ko, kinahuupuan ko, di kinatatayuan. Kinahuupuan ko. Sa ako po ng San Pablo ito. Po, dalawa po yung simbahan ng San Pablo dito. Ngayon, nilipat na po nila doon sa isang malaki. Malaki na po yung simbahan dito sa dakong ito ng barangay. Sa District 1, doon po sa may Bitas. Tama, Bitas yata yun sa Deca Homes, doon sa likod. Nandun po yung malaking simbahan na ipinatayo ng simbahang Katoliko na San Pablo. Ngayon, giniba na po nila yung luma dito at doon po nilipat. Napakaganda, napakalaki. At ngayon ay nagagamit maging sa mga political exercise. Halimbawa, mayroong namimigay is kumisan nagagamit din po yun. Ano? Okay, hindi po, walang ano yun walang color. Political color. Okay, balik tayo kay Pablo. Ito po yung pagtatalaga ni Jesus kay Pablo. Nang panahon po si Pablo ay isa siyang, tandaan nyo, isa siyang Hudyo sa lahi ni Benamita ng 12 tribo ng Israel. 26:12. Iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damascus. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng punong pare. Itong mga punong pare dito, mga Hudyo po hindi Pinoy. Hudyo. 13. Nang katanghalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko Haring Agripa ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito ay maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan para mong sinisipa ang matulis na bagay. 15. Tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. 16. Tumayo ka. Nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod. At magpapatutuho ka tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa kababayan mong mga Hudyo. O kaya sabi ko po, Hudyo siya. Galing siya sa lahi ng Benamita sa 12 tribo ng Israel. Ano po? Yan. Sabi ni Jesus, ililigtas kita mula sa kababayan mong mga Hudyo at gayon din sa mga Hentil kung saan kita isusugo. Tayo pong mga Pilipino ay kabilang sa mga Hentil. Labas sa Israel, Hentil. Kaya ang pangunay nating apostol ay sa Biblia ay si Apostol Pablo na nakatala sa Biblia kapag tayo ay mga nasa labas ng Israel. Gaya ng Pilipinas, napakalayo po natin sa bansang Israel. Kaya nasa labas talaga tayo. Hentil na hentil po tayo. Ngayon, 18. Sabi ni Jesus kay Pablo, imumulat mo ang kanilang mata. O, sinong imumulat ang mata? Ang mga hentil. Kasi po, ang mga hentil sa panahon na yon, ang sabi ni Apostol Pablo, ang tagurin niya sa mga hentil ay ito. Tayo mga Pilipino, kabilang sa hentil. Tingnan niyo po, huwag kayong masasaktan. Kasi po, ito lang po sinabi ni Pablo. Babasahin lang natin yung sinabi niya. Sa Galatia 2:15, sabi niya, kami mga pinanganak na Hudyo. O, kita nyo? Ang paggamit niya. Ano si Pablo? Hudyo. Kami nga'y pinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hentil. Ano ang hentil sa kanila? Tahong makasalanan. Ganyan po tayo kasama. Ayon kay Apostol Pablo. Huwag po kayong masasaktan, ano? Kung sinabi niya man yung ganong kataga na yung mga hentil o yung mga Pilipino o yung nasa labas ng bansang Israel ay, anong sabi niya? Makasalanang hentil. Pagka sinabi pong makasalanan, grabe na po yung kasalanan. Ano po? Ando na yung salitang maka. Hindi lang sana sinabi ni Pablo, kayo nagkasala, ganun lang sana. Hindi.
makasalanan po tayo. Ayon kay San Pablo. Nung araw, meron po akong pangangaral in public. Habang pinangangaral ko si Pablo, na sinabi ko si Pablo ay makasalanan, pero nagalit yung mga tao, pinalayas ako. Nagalit sila, kaya sabi ko sa kanila, ako, alam niyo, nangangaral lang po ako. At nagbabasa ako ng Biblia. Bakit mo ako pinalalayas? Hindi mo naman pag-ahari ang lugar na ito. Public ito. Pero talagang masama siguro ang loob. Kasi ayaw niya. Kaya para wala na masyadong gulo, di lumayo-layo ako ng kaunti sa kanila. Ano po? Kaya yung pangangaral ko, hindi basa-basa. Alam niyo po, si Jesus nangaral. Ano ginawa nila kay Jesus? Ipako sa krus yan. Kaya sabi ko, sana wag niyo naman akong ipapako sa krus kako naman. Wala naman po nagsabing ipako ako sa krus. Pero po mga nagsabi sa akin, makita lang kita, babariling kita. Makita lang kita, bangag, kanila sa akin. Makita kita, kalbo. Makita ka lang namin, kalbo ka. Susunugin ka na namin. Marami pong pagbabanta. Pero biyaya ng Panginoon Diyos, mayroong isang pagbabanta. Nasa tabi ko na lang yung pumapatay ng tao. Kapitbahay ko po, anak yung pulis. Kada madaling araw, inaabangan ako, may dala siyang kutsilyo. Yung isang kapitbahay namin, nakita niya daw na inaasa pa yung kutsilyo. Pero, diyan mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Yung bababa ako ng alas 4:30 or alas 5 para umatian ako ng morning devotion sa aming simbahan. Siya namang alis niya. Kita nyo? Ang tawag dito, inililigtas ako ng Panginoon Diyos laban sa masama. Kasi, kung yung masama na yon, masaktan niya ako, siyempre, masama na eh. Kaya ang ginagawa ng Diyos, inilalayo niya ako doon sa masama na yon. At nagkataon, nakita niya ako. Alam niyo po, magdi-December nun eh. O either siguro December o magdi-December, malamig eh. Na nagsusot ako ng jacket. Ang ginawa ko, itong kamay kong isa, nakalagay sa bulsa ng jacket ko. Ngayon, nakita niya ako, tinitignan ko, kung isa sumisilip ako sa likod ko, baka nakasunod siya. Nung una, nakasunod eh. Pero dahil itong kamay kong ito, nakasilid sa akin jacket, akala niya siguro may kargada ito. Kaya hanggang nakarating ako sa simbahan ko, nakapag-devotion, hanggang makauwi ako, hindi na niya ako sinundan. Magbuhat noon, hindi na niya ako sinundan. Na yung bata na yon, anak kasi siya ng pulis, mayabang yung kanyang tatay. Kaya yung naging anak niyang panganay, ay mayabang din. Ala na po ngayon yung patay na eh. Namatay po yung sa Cavite, pinagsasaksak ng gwardiya. Kasi sa kayabangan niya po sa Cavite. Di ko lang po alam kung ano nang nangyari, kung nagkaroon ng katarungan. Kasi yung nagsaksakan niya, ay galing ng Kabisayahan. Yan nung masaksak na niya, umuwi ng Bisaya. Ano pang hahabulin mo? Wala naman naka-identify kung sino siya. Yun ay nakahalitan niya po sa inuman. Kasi nga po, yung bata na yon, naawa rin ako sa kanya. Kasi po, yung tatay niya pulis, konsentidor kasi yung tatay niya. Kuminsan po, dinadala yung post ng tatay niya. Kuminsan, dinadala yung baril ng tatay niya. Sabi nila. Pero ako hindi ko nakita yung dala yung baril. Pero sabi ng iba. Kaya ganon. Kaya dahil mayabang ang tatay niya, ayun, naging mayabang yung anak. Kanya lang, wala na siya. Wala na pagkakataon magbago. Ano po? Kaya kung nasabi yon, yan ang kabutihan ng Diyos. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, iingatan ka niya sa lahat ng masama. Okay, balik tayo kay Pablo. Ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, sa verse 18, imumulat mo kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas, at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Kita niyo po, mga kasalanan. Ibig sabihin maraming kasalanan. Kaya tama yun si Pablo. Ang mga hentil makasalanan.
at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Tao kang makasalanan. Pag inaccept mo si Jesus, tatanggalin ni Jesus ang lahat ng iyong pagkakasala at ilalagay ka ni Jesus kung saan ka dapat kalagyan. Alam nyo saan? Sa lugar ng mga ginawang banal ng Panginoon Diyos. Yan pupunta sa langit. Yan. Yan ang pagtatalaga kay Pablo. Na isang masama pero kinahabagan siya ng Panginoon Diyos. Ngayon, itong Pasko, tingnan natin ang sulat ni Pablo sa 4 ng Galacia. 4 at saka 5. Ngunit nang doon sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. 5. Upang palayahin ng mga nasa ilalim ng kautusan, gayon tayo may ituturing na mga anak ng Diyos. Ayan. Isinugo si Jesus ng Diyos. Ang nagsabi po si Pablo na ipapanganak ng isang babae. At ang babae kung tinutukoy dyan ay wala pong iba kundi si Santa Maria. Na po, si Mama Mary, o ano man tawag nila sa kanya, siya po ang kinasangkapan ng Diyos upang ipagbuntis sa kanya si napupunan. Ito si Jesus para isilang. Ito po yung tinatawag nilang First Advent. Ito po, unang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Nangyari po yon panahon na nagdadalang tao siya at wala na po silang lugar hanggang sa inabot siya ng panganganak. Ang ginawa ni Jose, nakita po yung sabsaban, yung lalagyan ng mga hayop at yung kainan ng hayop. Doon po nilagay si Jesus na may panganak po ni Maria sa sabsaban kung tawagin nila. Ngayon, yung ipinanganak na yon, meron po sinabi yung anghel kung anong klase yung ipinanganak ni Maria. Tingnan po natin dito sa Lucas, ang sabi rito ng anghel tungkol sa ipinanganak. Chapter 2 ng Lucas, meron po tayong mababasang kagaya nito. Babasahin natin sabi na yung anghel, si Gabriel, sa Lucas 2:8. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. 9. At tumayo sa harap nila ang isang anghel, si Gabriel po yon, ng Panginoon, at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. 10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. 11. Isisilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas. Yung pinagbubuntis po ni Santa Maria na ipinanganak niya na tawag sa kanya Jesus, ang ibig sabihin po ng Jesus ay tagapagligtas. Kaya sabi ni Jesus kay Pablo, nung si Jesus po nasa langit na, sabi niya, inuutosan kita na magpatutuho sa mga entil na iligtas mo mula kay Satanas. Dalhin mo sila sa Diyos. Ako ang ikukwento mo, sabi ni Jesus. Ako ang iyong Imam Marites. Ako ang ichichismis mo sa harap ng mga tao. Purihin ng Panginoon. Okay, tuloy natin. At ito ang inyong palatandahan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakaiga sa isang sabsaban.
Diyan na po kasi inabot ng panganganak. Wala na pong pagpilian eh. Kasi nung panahon na yon, naghanap talagang matitirahan si Jose. Pero lahat ng mga bahay na nilalapitan nila ay mga puno na po ng tao. Kaya, nang dumating po yung pagsilang, dinala lang po doon sa kural ng mga hayop. Ano? Ano yung simbolo, ang pinakikita na simbolo dyan? Ang kababahan. Sobra panghi. Isipin niyo po, hari, pero pinahintulutan ng Diyos si panganak sa kural ng hayop. Ano yan? Kababahan. Pagpapakumbaba. Okay. 13. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking ukbo ng mga anghel sa kalangitan. Kita niyo po, yung ukbo ng anghel sa kalangitan, bumaba pa sila dito sa lupa upang magdiwang, magsaya. Kasi po, anong sabi ng anghel? Malaking kagalakan ang dala ko. Kaya huwag kayong matakot. Kaya nung bumaba yung mga anghel mula sa langit, sila po ay nagdiriwang. Ano po pinagdidiwang nila? Di walang iba kundi yung tagapagligtas. Dumating na po sa ating mga tao. Ang problema, bakit may mga taong ayaw sa tagapagligtas? May mga reliyon hindi naniniwala kay Jesus tagapagligtas. Mga ilang reliyon din po yan. Malalaki din silang klaseng reliyon. Pero bakit hindi sila naniniwalang tagapagligtas? Si Jesus samantalang yung anghel ng Panginoon na si Gabriel, sinabi niya ang ipapanganak anghel na tagapagligtas ng mga tao. Ganyan po kamangmang ang ibang reliyon. Kesyo marami silang rason, marami silang dahilan. Hindi mo naman maintindihan kung bakit ganun ang mga rason nila. Kesyo hindi tagapagligtas yan. Kesyo yan ay tao lang. Kesyo yan ay isa lang sa mga propeta. Kung ano na. Ay hindi Diyos yan. Alam niyo po, sa kamay nila kawawa si Jesus. Ganon na lang po ang kanilang paggalipusta sa Kanya. Ngayon, pag naririnig nila na sinasabi ng ibang, inaalipusta ninyo si Jesus, nagdidipesa pa sila. Hindi po namin inaalipusta. Hindi raw nila inaalipusta, pero hindi sila naniniwala about Jesus. Kung maniwala man po sila kay Jesus, konti lang, hindi lahat. Ano? Okay? Anong nangyari sa mga anghel? Nang sinabi niya sa 13, biglang lumitaw. Sabi niya, kasama ng anghel ang isang malaking ukbo ng mga anghel sa kalangitan. Kita niyo po, hindi mo mabibilang itong anghel na ito. Kasi ang nakalagay dito, ukbo. Kung sa sandatahang lakas, sa sundalo, may ukbo, yun mabibilang mo yun. Pero ito anghel ito eh. Iba ang kategory ng ukbo sa langit, iba yung kategory ng mga sundalo. Yung iba naman, isang ukbo. Siyempre, alam mo na kung ilang ukbo yan. Ngayon, ipaparis mo ba sa mga anghel yan? Iba ang kaisipan ng panlangit, iba ang kaisipan ng panlupa. Kaya nakalagay ukbo, ibig sabihin, marami hindi kayang bilangin ng iyong mga mata. Na bumaba po dito sa langit, ay sa lupa, manggaling sila sa langit. At ano sabi nila? Sila'y nagpupuri sa Diyos at tumahawit. Kita nyo po, pinupuri nila ang Diyos. Bakit? Tayo pong mga taong makasalanan. Tandaan nyo hindi nga tayo kaibig-ibig pero minahal tayo ng Diyos. Pinadala ang kanyang anak upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya ganun na lang ang pagpupuri ng anghel sa Diyos. Praise the Lord, ano? Tuloy natin. Sa 14, papuri sa Diyos sa kaitahasan. Nasaan ng Diyos? Nasa kaitahasan. Ibig sabihin, wala siya lupa. Yung iba, kung ano na pang kinakalakal nila dyan eh. Okay, nasa kataas-taasan. Nakikita nyo po yung isang talata sa Biblia na ang dinadala ni Maria
ay tatawaging anak ng kataas-taasan, sabi ni Gabriel. Doon sa Mateo chapter 1, nang isisilang niya, yung pinagbubuntis niya, sabi ng anghel, ay tatawaging anak ng katahas-tahasan. Oh. Yun po ang Panginoon Diyos, Almighty God. Okay? Papuri sa Diyos sa kaitahasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Yung kinalulugdan niya, lahat ba ng tao kinalulugdan ng Diyos? Hindi po. Pero lahat tayo mahal ng Diyos? Opo. Kaya tayo hindi kinalulugdan yung gawa natin. Hindi nakalulugod sa Diyos. Yung ayaw ng Diyos, yun ang ginagawa mo. Kalulugdan ka ba ng Diyos? Dito lang sa lupa, yung tatay mo, yung nanay mo. Pag yung masama na ayaw ng magulang mo, ginagawa mo, malulugod bang magulang mo sa iyo, kaibigan? Kayo po sumagot. Malulugod ba ang inyong magulang? Na kung yung sinasabi ng magulang mo, huwag mong gawin ito, huwag mong gawin yan. At makulit ka, ginagawa mo pa. Sa tingin mo, malulugod ang magulang mo? Yung iba pong magulang sa tindi ng galit, pinalalaya sa anak. Umisan, yung magulang, yung tatay, tsaka anak, ayun, nagaway, nagsuntukan. Dahil lang sa pag-uhugali ng anak. Kasi, nang makahalis na ang mga hangin pabalik sa langit, isipin nyo po, after na sila nagkaroling sa lupa, umakyat na po sila sa langit. Baka sabihin nyo, wala naman nakalagay na caroling dyan Wala po nakalagay na caroling. Pero ano bang ibig sabihin ng caroling? Tignan nyo po ang dictionary, Webster. Magtanong kayo kay Mr. Webster. Ang caroling po, ang root word niya, carol. Ano ang carol? Ayon kay Mr. Webster, papuring awit. Di nasagot na yung problema nyo. Yan, kasi po hindi lang kayo naniniwala sa Pasko, kaya kumisa kung ano-ano mga rason nyo. Kaya tinuturuan ko po kayo. Magtanong kayo kay Mr. Webster. Siyang makakasagot sa inyo dyan. Okay? Nang makahalis ng mga hangel, pabalik sa langit, ang mga pastol, yung mga nagpapastol ng tupa, ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tignan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Kita nyo po? Yung unang masumpungan nila, angel ang nagsasalita. Pero iba na po ang salita ng mga pastol. Pansinin nyo po Tignan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Yung anghel po, mensahero ng Diyos. Yung sinabi ng anghel na ito na si Gabriel, lahat yung salita ng Diyos, ginamit lang po yung anghel na si Gabriel. Kaya sinabi nila, tignan natin ang sinabi ng Panginoon. Okay? Para wag po kayong ma-conscious. 16, nagmamadali silang pumunta roon sa Bethlehem at natagpuan nila sina Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Ngayon, meron po tayong nakikita mga drawing ngayon, mga dekorasyon. Kung tawagin nila ay, ano ba tawag doon natin yung mga drawing na merong Belen. Alam niyo po yung mga Belen, hindi ko po pinipintasan yung gumagawa ng mga Belen na karakter. Ang problema lang, yung nakalagay po rito, si Maria, si Jose, at saka si Baby Jesus. At pumunta yung mga pastol tupa. Pero pag titignan mo yung Belen, may 3 hari, may mga tupa. Wala naman na nakalagay na 3 hari dito Oo, sa kasaysayan, naglakbay yung 3 hari at nasumpungan nila si Jesus. Pero malaki na si Jesus noon, magdadalawang taon na po, naglalakad na. Wala naman pastol doon. Yung 3 hari ang nandun. Nang masumpungan nila yung between sa panahon naman ni Herodes.
Oh, 2 years old na po si Jesus noon. Hindi na siya baby. Dito, sanggol ang nakalagay. Doon, bata. Kaya, mali yung dekorasyon ng Belen. Hindi ko po pinipintasan yun, ha? Binabase ko lang po yun sa Biblia. Ano? Wag sasama ang inyong loob. Bible verse lang po tayo, ano? Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, sinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito, 18, na mga ang lahat at nakarinig sa sinabi ng mga pastol. 19, tinandaan ni Maria ang bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. 20, humalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos. O kita niyo po? Maging sila man nagpupuri na sa Diyos. Nakinwento lang ng anghel ng Panginoon na isinilang ngayon sa inyo sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas. Pagkatapos nilang magkwento doon sa magnanay ay kinausi Maria, nagpupuri na po sila sa Diyos. Sana po pagkarinig ninyo, marunong na din kayo magpuri sa Diyos, ano? Praise the Lord. Kaya nyo sanang masabi yan, kaibigan. No? Yung sabi niya, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilahan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Napakaganda ng kasaysayan ng pagsilang o kung tawagin po nila first advent, yung unang pagdalaw ni Jesus sa atin. Unang pagdalaw. Ito po sa unang Pasko. Ngayon, kung hindi naman kayo naniniwala sa Pasko, wala naman po problema yun eh. Basta ako, naniniwala ako sa Pasko. Kung kayo, hindi po kayo maniwala, nasa inyo naman po yan. Kaya, sabi nga nila eh, kanya-kanya ng pananampalataya. At tama rin yan. Pero sana siguraduhin nyo, yung inyong pananampalataya ay nakasulat sa Biblia. Ang mahirap po, nakasulat na, ayaw nyo pang tanggapin. O, lalabas, anong papel nyo? Opposition. Opposite. Kumbaga, may bida, kontra ka, ang tawag sa iyo, opposite ka sa bida. Lahat ng gusto ng bida, ayaw mo. Lahat ng gusto ni Jesus, ayaw naman ni Satanas. Ganon ka po. Opposite. Kagaya ni Satanas. Salamat, Panginoon, sa liwanag ng iyong pagtuturo, ng dumating ang tamang panahon o takdang panahon, in due time, ipinadala mo si Jesus. Hindi namin kailangan ng tagapagligtas, pero ikaw po nagpadala. Dahil alam mo, hindi namin kayang bayaran ang aming kasalanan sa iyo. Salamat. Meron kang anak na pinadala at nagdusa, naghirap, alang-alang sa aming mga kasalanan. Hindi lang sa aming kasalanan, maski yung aming mga karamdaman ay kanyang pinagaling dahil sa kanyang pagkamatay sa ibabaw ng krus. Salamat po, Panginoon. Kaibigan, isa lang ang aking kailangan. Like. Mag-like po kayo, mag-share kayo. Tayong mga nasisiran, mag-share din kayo sa iba. Ngayon, huwag nyo naman kalimutan na hindi kayo mag-subscribe. Mag-subscribe po kayo. Sa inyo po ang lahat ng pagpapala, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Nandito po tayo sa Barangay 91, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Tondo man, may langit din. God bless us all po. Bye-bye.